Ito po nakakabahala. Hindi po ito nakapost kung saan-saan. Ito po ay nakapost sa official na FB page ng International Criminal Court. Meron pong salin sa English, meron pong salin sa, alam ko, Bisaya to eh. Naa bakay impormasyon bahin sa ginuong mga krimen nga nahimo atol sa gubat batok sa droga. Importante ang imong tingog. At meron po sa Pilipino o Tagalog. Ito na lang po yung babasahin natin. Ano po ito Ito po ay actual official page po ng ICC. Ito po ang sinabi, yung kanilang kumbaga, anong tawag dyan? Yung pambungad. Mayroong ka bang impormasyon tungkol sa mga di umano'y krimen ginawa noong digmaan laban sa droga? Mahalaga ang iyong tinig. Isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng link na nasa description. Okay. So, eto po, kaya Pilipino po to, nananawagan po sila sa mga Pilipino na kung may impormasyon kayo, ay ipadala lang sa kanila. Naghahanap po sila ng ebidensya o ng mga posibleng testigo. O, yung mga gusto po makapunta ng Europe, pagkakataon nyo na to, isasakay kayo. Pero, pag nahuli kayo nagsisinungaling, katulad nung, anong pangalan nung nanay, sa iba naman pala napatay yung anak nakikisama doon sa rally ng mga namatay di umano sa war on drugs. Sumikat yung nanay na yun pag napatunayan po ng ICC na kayo po ay nagsisinungaling, nasa Europe nga kayo. Pero tuloy-tuloy na kayo ron. Eto po baka sabi si Aling Sheila. Aling Sheila, kumusta na? Kaya siguro naghanap yung ICC. Biruin nyo yung mga testigo nila. Si Father Flavi, si Aling Sheila. Yung mga si Dilima. Anak ng tinapay. At saka yung mga bayarang media. Ito po ang kabuang panawagan. Iniimbestigahan ng tanggapan ng taga-usig ng International Criminal Court o ICC ang mga aligasyon ng krimen laban sa sangkatauhan na umano'y naganap sa Pilipinas. Kabilang ang mga pagpatay, torture, karahasang sexual, kaugnay ng tinatawag na kampanya laban sa droga o war on drugs mula Nobyembre 2011 hanggang Marso 2019. Teka. Parang hindi pa presidente si Pangulong Duterte niyang 2011 na yan. Mayor pa lang siya niyan. Ang tanggapan ay nananawagan sa mga taong direktang nakasaksi sa mga pangyayaring ito, kabilang ang mga kasapi ng Philippine National Police at iba pang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa mga ganitong insidente, na lumantad at makipag-usap sa mga kinatawan ng tanggapan. Ligtas na magsumiti ng impormasyon. Binigay po nila yung kanilang link. Mapapaisip ka talaga Ang tagal na pong nakakulong, 10 taon, 10 buwan na po nakakulong si Tatay Digong. Hanggang ngayon, nagagather pa lang kayo ng ebidensya? Na-realize nyo ba na talagang wala kayong ebidensya laban kay Tatay Digong? Naiisip nyo ba na yung ginawa ni Tatay Digong na paglaban kontra droga ay natural lang na gawin ng isang presidenteng matino? Kung ang isang presidente ay ayaw niya ng droga,
Dapat lang yan, war on drugs. Kaya malamang wala silang, sila Aling Sheila lang, sila Father Flavi lang, yung tsuhin ng Santo Kian, ang testigo nila. Sabi nyo 30,000. Magkaroon lang po ng isang testigo sa 30,000 di umano na napatay ng war on drugs. Isang testigo lang. Bawat isang namatay. More or less, 30,000 dapat ang inyong testigo. Bakit pa kayo maghanap? Ito pong pronounce. Ngayon lang po ako nakakita ng korte. No? Ngayon lang po ako nakakita ng korte na naghahanap hanggang ngayon ng ebidensya. Kung wala pa pala kayong ebidensya, bakit kayo nagkaroon ng warrant of arrest? Kung wala naman pala kayong matibay na ebidensya. Ano yan? Huli muna bago kayo maghanap. Ano po yung pinahihiwatig ninyo? Kami manghuhuli muna. Pag nahuli na namin, tsaka na namin siya hanapan ng ebidensya. Okay, kawawa po yan po yung sinasabi natin na pagkakaiba ng batas. Iba po yung batas nila dun eh. Yung batas nila dun, batas ng mga mandurugas eh. Huli muna bago kuha ng ebidensya. Dito po sa atin, makatarungan po yung batas natin. Ebidensya muna bago huli. Pag matibay yung ebidensya, tsaka ka lang huhulihin. In fairness po sa mga korte natin, bago po sila mag-issue ng warrant of arrest, ang tagal-tagal na nang alam na may kasalanan yung tao ng buong bansa. Buong Pilipinas na po nakakakilala kay Atong Ang. Ngayon lang po, nagkaroon ng warrant of arrest. Ibig sabihin, tinitiyak muna ng korte natin na bago siya mag-issue ng warrant of arrest, na makukulong po yung tao, lalo na kung ang non-bailable yung pagkakakulong, matagal po munang proseso. Taon. Dito po, baliktad. Sa ICC po, huli ka muna bago ka hanapan ng ebidensya. Hindi naman po basta kung sinong kriminal yung pinahuli nyo. Alam nyo, Donald Trump, tirahin nyo na yan. Yung ICC na yan. Sobra na eh. Kawawa yung maliliit na bansa. Hindi naman nila kayang gawin yan sa Israel. Hindi nila kayang ipahuli si Netanyahu. Hindi naman nila kayang gawin yan sa Russia. Hindi nila kayang ipahuli si Putin. Hindi nila kayang gawin yan kahit saang bansa. Tanging Pilipinas lang. Nakakahiya tayo. Wala palang ebidensya. Matinong ebidensya. Matinong testigo. Pero pinakulong na ng gobyerno natin. Kaya takot na takot silang makabalik yung mga Duterte. Sa tingin ninyo, hindi kayo sisingilin sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Alam nyo, Supreme Court, tumulong kayo. Ideklara na ninyo na illegal yung ginawa nila para magkaroon na rin tayo ng hakbang. Yung mga matitinupang tao sa Pilipinas, matitinupang may kapangyarihan, para makapag-request na tayo kahit sa United States na lang o sa United Nations na illegal yung ginawa nila kay Tatay Digong ayon sa batas natin. Supreme Court, ano ba kinakailangan yung hintayin? Madalawahan pa tayo. Wala pang warrant of arrest si Bato. Hinahunting na ni John Vic eh. Hinahunting mo John Vic.
si Bato. Bakit kaya hindi mo huntingin? Ha? Bakit hindi mo huntingin yung mga nanunuhol sa inyong magkapatid? Ano sabi ng kuya mo? Pag ako inalok niyan, huhulihin ko sila eh. Wala ka bang kakayahan, John Vic? Yung kuya mo pala, pag inalok ng suhol, huhulihin yung nanuhol. Ikaw. Kasi mapapahamak yung kaibigan mo, yung common friends. Anong klaseng kaibigan yan? Yung kaibigan mo na yan ang magpapahamak sa'yo. Inaalok ka, nasuhulan ka. Pinadadaan sa common friends. Yan yung problema eh. Si Bato, hinahunting nyo, wala pang warrant of arrest. Hindi natin alam kung talagang may warrant of arrest o wala. Pero yung nanuhol sa'yo, alam mo, John Vic, gusto mong tumakbo ang presidente o vice president balang araw. Paano ka pagtitiwalaan ng tao? Pwede ka palang suhulan at hindi mo mabanggit kung sino yung nanunuhol sa'yo. Ibig sabihin, yung pagkatao mo, kita mo yung kuya mo, sinabi, ako alokin nila, ipakukulong ko sila. Ikaw, ang una mong ginawa, press conference. Krimen yan eh. May krimen kang natuklasan, John Vic. Inalok sa pagmumukha mo. Alam mo ang ibig sabihin niyan, John Vic? Sa aming mga pangkaraniwan? Bakit wala nang aalok sa amin na nasuhulan? Susuhulan ako halimbawa, tapos siraan ko yung mga Duterte. Bakit? Bakit kaya walang nag-aalok sa akin? Alam nila na hindi ko gagawin. Bakit ka kaya inaalok, John Vic? Bakit ikaw ang inalok, hindi yung kapatid mo? Kasi yung kapatid mo, alam nila mangyayari sa kanila. Ipahuhuli sila. Bakit ikaw? Hindi mo ba naisip yun, John Vic? Ipinagmalaki mo pa? Alam nyo kung bakit niya ipinagmalaki? Gusto niyang sabihin na uncorruptible sila. Hindi sila kayang i-corrupt. Hindi sila kayang suhulan. Pero nagbabackfire sa'yo. Kung hindi ka kayang suhulan, kung totoo na sinusuhulan ka at ayaw mo magpasuhol, hulihin mo. I-entrap mo yung nanunuhol sa'yo. Kasi yung sinasabi mo na, wag na natin kasi baka lumabas na hearsay. Imagine, tatakbo ka ng Pangulo, tatakbo kang Vice President, tatakbo kang Senador, tapos ang tingin sa'yo, pwede kang suhulan. Yun, John Vic eh. Yun yung gusto naming palabasin sa'yo. Kaya ka inaalok, kasi sa tingin nila, allocable. Kaalok-alok ka. Di ba? Kaalok-alok ka. Kung totoo man na may nanunuhol sa'yo, ang bato sa'yo niyan, bakit hindi mo pinahuli? Eto po, backfire din tong panawagan na to ng ICC. Akala nila, manawagan tayo para lalapit sila. Hindi niyo alam, ICC, galit na galit ang mga Pilipino sa inyo. Akala kasi nila, ganyan yung nila meron silang yung nakakarating lang sa kanila, yung mga Pilipino galit kay Tatay Digong. Kaya manawagan tayo. Hindi nila gagawin yan kung ang isip nila, yung mga Pilipino, galit sa kanila. Hindi nila naisip yan na magbabackfire sa kanila yan, yung panawagan nila. Pag matino kang tao, di ba? Kompleto ka ng ebidensya dapat. Kung trial na ngayon ka palang maghanap? Ano sabi ng kampo ni Tatay Digong? Yan po ang kahulugan yan. Wala talaga silang matinong ebidensya laban kay Tatay Digong. Bakit nakakulong pa rin ba dong? Bakit hindi nilang palayain? Wala na po silang nililitis. Sila po ay nabubuhay sa donasyon. Donasyon lang po ng mga bansa. Donasyon lang po ng mga individual.
Kahit sino po pwedeng mag-donate sa kanila. Yan po ang kalagayan ng ICC. Mukha silang donasyon. Eh sino magdo-donate sa kanila kung wala silang matinong nililitis? Opo. Sigurado sila na gusto nilang mapakulong. Ang problema nila, kala nila, maraming ebidensya. Kasi, gobyerno Gobyerno yung halos nagdedemanda sa kanila. Yung gobyerno natin yan. Gobyerno yung binigay si Tatay Digong in a silver plate. Gobyerno natin ang nagbigay sa kanila kay Tatay Digong. Siguro ang expected nila, foolproof to. Wala ka namang isusukong tao na haka-haka lang. Tapos na-realize nila, eto lang yung ebidensya natin laban dito kay Digong. Buong gobyerno kayo kung nung dinala nyo sa amin si Tatay Digong, kompleto kayo. Ang bilis nyo dinala sa amin. Tapos eto lang ang ebidensya pala namin na pangawakan. Paano naman kami? Magmumukha kaming tanga pag nagsimula na yung nag-aakala po na talo si Tatay Digong. Hindi pa po nagsisimula yung aktual na labanan sa korte. Preliminaries pa lang po yan. Yung sinasabi ninyong talo si Tatay Digong sa ganun, talo si Tatay Digong, sa paghingi lang po natin yan na palayain siya pansamantala. Wala pa po dun sa aktual na battle sa korte na latagan ng ebidensya. Wala pa po tayo ron. Kaya nga sila naghahanap hanggang ngayon. Siyempre, nakakahiya. Alam niyo po, korap yung korte na yan. Gusto po nilang i-convict si Tatay Digong. Ang problema nila, siguro sinabi na yung judge, "Oy, prosecutor, eto lang yung ebidensya nyo. Puta, magpapakulong tayo ng dating presidente. Eto lang. Sinabi lang ni Aling Sheila." Sinabi lang ni pare Plabi, magsaysay award, yun lang ang susundan natin. Tanungin lang ni Kaufman yan Nasaksihan mo ba, Plabi? Ha? Naroon ka ba nung inutos ni Digong na talagang yan? Wala nang batas-batas, tirahin nyo na lang ng tirahin. Naroon ka ba, Plabi? Nasa kwarto po ako Nasa kwarto po ako anong ginagawa mo sa kwarto? Magsaysay award po. Magsaysay award po.